Tayo po ay magsitayo. Allow me to read some verses from the book of Psalms, verses 1 to chapter 123, verse 1 to 4. A song for pilgrims ascending to Jerusalem. I lift my eyes to you, O God enthroned in heaven. We keep looking to the Lord our God for his mercy, just as servants keep their eyes on their master. As a slave girl watches her mistress for the slightest signal, have mercy on us, Lord, have mercy. For we have had our fill of contempt. We have had more than out our fill of the scoffing of the proud and the contempt of the arrogant. The word of the Lord. Natili tayo sa ating pagkakatayo at lumapit tayo sa Panginoon sa magitan ng pag-awit at tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay at araw-araw ay nararanasan natin ang kanyang kabutihan sa atin. Kaya lumapit tayo sa Kanya, sa ating Ama na banal at makapangyarihan. All the earth, Father, into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you. All life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt His Messiah. Joyful cry, praising you, and so will I. A new song I'll sing. Lord, I will glorify and bless your holy name. Father, into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you. All life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt His Messiah. His joyful cry, praising you, and so will I. A new song I'll sing. Lord, I will glorify and bless your holy name. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt His Messiah. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I'll sing. Lord, I will glorify
Amen. The praise is yours, O holy God. Infinite, self-existent, beyond the end, before beginning, eternal one, creator God, you made the world and it was good. All in all, self-sufficient, so high above, but never distant, made for your love, fashioned from dust. You gave us breath, and it was good. All glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy. Holy forever, the praise is yours. We hid our face, separated, beyond your heart, our glory faded. When on our way, gave up on love, but you would not, for you are good. You sent your Son for our forgiveness. You run to us, fill up your promise. Light of the world, there on the cross, you drank the cup, for you are good. All glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. All the glory, and all the glory and honor, blessing and power, glory your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. Once again, and all the glory, all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. 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 Amen. Tayo po ay makakaupo at patuloy nating sambahin ang kanyang pangalan. Let us give our heart to Jesus. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that
Let's sing together, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I'd say, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Sing it once again. This is my desire. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I say, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. You are the King of Kings. We will praise you, Father. We will praise you, Son, and the Spirit. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from the throne of endless glory to the cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross,
For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not fail, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who was resurrected me. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. You're three in one. God of glory. God of glory. Majesty. Praise forever to the King of kings. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Praise the Spirit. You're three in one. God of glory. God of glory. Majesty. Praise forever to the King of kings. Praise forever. Praise forever to the King of kings. Yes, Jesus, we praise the Father, we praise the Son, we praise the Spirit, and praise forever, because you are the King of kings. In Jesus' name, amen. O pasalamatan ng Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at nananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay nananatili at panghabang walang hanggan. Makapangyarihan higit kanino man itong ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalagi paghabang panahon. Tayo manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sapagkat hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw. Salamat po sa magdamag na lumipas na kami iyong bintayan. Salamat po sa pag-iingat at biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat sa kalayaan na kami nakatipon ngayon upang patuloy kaming magpuri, sumamba sa iyo. Patuloy nawa na ang iyong pagpapala ang sumaamin.
Naway patuloy naming madama ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala at ang iyong pag-ingat sa amin. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming bansa. Nawa, O Diyos, ikaw ang patuloy na gumabay sa aming mga pinuno. Naway sa kanilang mga puso ay makilala kanila upang ang bawat isipan at gawain nila ay naayon sa iyong kalooban. Ang patuloy na nawa, Panginoon, ay magkabayan mo ang aming mga pinuno sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Patnubayan mo po nawa ang aming mga pinuno sa mga desisyon nila, lalo't higit sa mga nagiging problema ng aming bansa sa patuloy na pagbubuli ng mga kalapit naming bansa sa aming Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, na nawa ay bigyan mo ng kapayapaan ang riyon nito. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa ang bawat bansa at igalang nila ang soberenya ng bawat isang bansa, Panginoon. Patnubayan mo rin, Panginoon, ang pagtaas ng mga bilihin sa amin, Panginoon, ang kawalang pagtaas ng mga, especially ng mga langis, ng mga pangunahing pangangailangan ng aming mga mamamayan, Panginoon. Nawa, O Panginoon, ikaw ang magbigay ng katalinuhan sa aming mga pinuno upang ito ay kanilang magampanan ng kanilang mga tungkulin. Gayun din, Panginoon, nilalapit namin ang aming iglesia. O Diyos, salamat po. Salamat at patuloy na sa kabila ng mga nararanasan namin ng mga problema ay kami nagkakaisa, patuloy na ginagawa ang aming tungkulin upang ang aming iglesia ay aming mapanatili at patuloy na maging ilaw at asin sa lugar na ito, Panginoon. Patnubayan mo po ang mga ministries ng iglesyang ito, Panginoon, especially ang aming mga ginagawang sa youth ministry. Panginoon, patnubayan mo po ang aming mga namumuno sa ministry nito, ang aming kapatid ni John, si kapatid na Chris, at lahat ng mga elders na tumutulong-tulong upang ang mga ministries nito ay aming magampanan. Nawa, O Diyos, ikaw ang magbigay sa amin ng di lamang ng pagkakaisa, kundi ng katalinuhan at gabay upang ang aming mga gawain ito ay aming maipagtaguyod at patuloy na mapalago, Panginoon. Patnubayan mo rin, Panginoon, ang aming mga iba pang ministries namin, lalo tigit din, Panginoon, ang aming Sunday School. Nawa, Panginoon, ay ang aming mga plano ay aming maisakatuparan at patuloy nawa ng iyong pag-ibig at patnubay ang sumaamin, O Diyos. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kalakasan at ng kooperasyon upang ang mga bagay na ito ay aming mapagtagumpayan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin at nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat isa. O Panginoon, ang lahat ng ito ay aming inilalapit sa iyo na may paniniwala at pananalig na hindi mo kami pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marami pong salamat, Panginoon. At welcome po sa Marikina Brethren Christian Church. Meron po ba tayong mga bagong visitors? Kung wala po ay marahil ay dapat ay tayo tumayo at ating kumustahin ang ating mga kapatid sa pananampalataya.
Sa atin pong patuloy na pagsamba ay ating pinadadama rin ang ating patuloy na pagkilala at pagtaas sa ating Panginoon sa ating sa biyaya na kanyang binibigay sa atin. Sabi sa Proverbs 3:9, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine." Sinasabi po ng talata na bigyan natin ng parangal ang ating Panginoon sa ating buhay. Ibig sabihin, ang ating pagkakaloob din ay nilalagay natin to. Kung tayo sa ating pang-araw-araw, lingguhan na gawain, meron tayong tinatawag na pagbabudget sa ating kung anumang biyaya ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, karapat dapat lamang na isinasama po natin at nilalagay rin po natin ang para po sa Panginoon. Kasama po yan ng pagiging o pag-mature at paglago natin bilang isang mananampalataya. And do so, we are honoring the Lord. Sapagkat hindi mo lang binibigyan ng budget yung sa kuryente, sa pagkain, but more importantly, ay kasama po yun. Dapat iniisip po natin na ito, kung ano nararapat na maluwag sa ating puso, ay nilalagay na po natin ang para sa Panginoon. That is honoring the Lord ng ating kung ano man ang biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Kaya gawin po natin yon at ito ay isang pagkilala at pagsamba at pagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Naanyayaan ko po ang leaders to pass the offering bag. Ating pong ipanalangin ang ating mga kaloob. O Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga kaloob na may kagalakan sa aming puso. Panginoon, inaalay po namin to sapagkat kami ay nagbibigay pugay po sa inyo bilang aming Panginoon. Pagkilala na ang lahat ng aming natatamasa at nakakamit ay galing po sa inyo at kayo po ang nagmamayari. Ito ay binabalik po namin ang maliit na bagay na ito na porsyento ng di masukat na biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Sapagkat ito'y pagkilala kung sino ikaw sa aming buhay, na ikaw ang aming Panginoon, at sa iyo nanggagaling ang lahat na meron kami. Naway Panginoon, tanggapin mo po ang aming alay, at ito'y merong pagtitiwala sa amin na patuloy mo ko kaming hindi pababayaan at pangangalagaan po kami sa pang-araw-araw. Panginoon, gabayan niyo po ang mga kamay na nagdidesisyon kung paano ang itong mga biyaya na ito ay gagamitin. Higit sa lahat ay para po sa inyong kaluwalhatian sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, sa pagpapalaganap ng iyong salita upang marami ang maligtas na iyong kaloob. Panginoon, padubayan niyo at balik niyo po ang pagpapala sa mga kamay na nagbigay ng alay po sa inyo. Ito po ang samad dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa po natin ating puso at isipan sa salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang nung ang bilis ng panahon. Kala ko last time ako na yun. Ngayon ako na naman. Parang ang bilis po. Talagang ang panahon di natin kayang sukatin at napakabilis.
Ang ating pong paksa ngayong araw ay ang last chapter ng Philippians. Last week, si Doc Francis po ang nag-share sa atin tungkol sa chapter 3 ng Philippians. Ngayong araw na ito, tatalakayin po natin ang pinakahuling bahagi ng Philippians. Kaya ito po yung chapter 4. At balik tanaw na po, ano ba yung ating natutunan sa Philippians? Unang-una, alam po natin bakit ba sinulat ni Paul yung Philippians? Ano ba ang nag-udyok sa kanya para ito ay kanyang isulat? Kasi nung dumating po si Epaphroditus sa Rome, kasi nandun si Paul sa Rome, nakakulong o in prison, nabanggit niya yung tungkol sa mga nangyayari sa kanila. So, lalo na yung kanilang concern kay Paul dahil nakakulong siya. Ano bang dahilan? Akala nila ngayon, yung mga taga-Pilipo, na bakit ba nakakulong si Paul? Sa pagkakakulong ba niya ay nahinto na ba ang paglaganap ng salita ng Diyos? Kasi akala nila pag nakakulong ka na, wala ka nang magawa. Pero sinabi ni Paul, hindi, ito ay ginamit ng Panginoong kaparaanan upang lalo pa niyang maihayag ang salita ng Diyos. Kumbaga yung akala natin ay malungkot na pangyayari sa kanyang buhay, pero ito ay ginamit ng Panginoon upang mas lalo pang lumaganap ang salita ng Diyos. Kasi noong panahon niya, ang emperor doon, si Emperor Nero, ay galit sa mga Kristiyano. So siguro sa kaparaanan ng Panginoon, hindi sa kanya directly ang pag-share ng salita, kundi sa kanyang mga tauhan, sa kanyang nasasakupan, sa kanyang household. So sinabi niya sa mga taga-Pilipo, ang pagkakakulong ko ay huwag kayong malungkot dahil hindi nahinto ang paglaganap ng salita ng Diyos, kundi ito'y ginamit niya lalo pang maihayag. Sabi nga niya po sa chapter 1, may mga nagpapahayag due to ambition, selfish ambition. Yung iba nagpapahayag dahil nakikita nila yung puso ni Paul na kahit na siya ay nakakulong, patuloy pa rin siyang nagpapahayag. So nagiging malakas sa kanila na sila ay magpahayag. Kaya sabi ni Paul, kay sino man na nagpapahayag, kung may sariling ambisyon, sariling interest, o talagang dahil mahal nila ang Panginoon, hindi mahalaga ito sa kanya. Ang mahalaga ay patuloy na ibabahagi ang salita ng Diyos. Pangalawa, nalaman niya na mayroong konting kaguluhan o disunity within the church. Kaya ito ay binanggit ni Paul sa chapter 2. And on chapter 3, in-inform niya na maaaring ipadala niya si Timothy at saka si Epaphroditus sa kanila pabalik. And fourth, he attempted to explain kung bakit ba nagkasakit si Epaphroditus at kung paano siya gumaling. And then on chapter 3, sinabi po doon, nagpahayag siya, nagkaroon siya ng warning regarding those deceitful tactics na ginagamit ng mga kaaway ni Kristo. Marami po kasi na hindi naniniwala kay Kristo. Kaya ipinahayag niya, may mga doctrines, lalo-lalo na yung mga Judaizer na ibang ipinahayag. Kaya ito'y binanggit niya at binahagi sa atin ni Doc Francis nung last week. At ang pinakahuling bahagi, ito pong chapter 4, ay tatalakayin natin ang tungkol sa dalawang magkapatid na babae na nagkakaroon ng konting sigalot. At ang pampito, dito natin makikita kung paano nagbilin si Paul kung ano ba ang dapat natin gawin upang tayo ay makapamuhay ng tama, righteously sa ating kapaligiran at bibigyan tayo niya ng isang moral and mental stability, spiritual stability para sa ating pamumuhay. Para mapalitan kung ano man ang ating inaalala sa ating buhay. And finally, sinabi rin niya at nagpasalamat sa mga taga-Pilipos sa tulong na ipinagkaloob
nila sa kanya. At meron siyang huling mga greetings. Yan ang pinakang huling parte. Let's read chapter 4 ng Pilipos. Kung meron po kayong Biblia, sundan po ninyo ako. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord. In this way, dear friends, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of one of the same mind in the Lord. Yes. And I asked you, my true companion, help these women, since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God will transcend all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you have no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength. Yet it was good for you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out for Macedonia, no one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Greet all God's people in Christ Jesus. The brothers and sisters who are with me send greetings. All God's people here send you greetings, especially those who belong to Caesar's household. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Lord, salamat po sa mga salitang inyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami na ito'y aming maintindihan, maging bahagi po ng aming buhay. And may be able, Lord, to receive your message for us today. May our hearts be receptive
and know you in our lives better. In Jesus' name. Amen. Kung titingnan po natin, dahil sa pagkakabasa, medyo di man ganong kahabaan yun. Pero mas maganda nating maintindihan ito kung hahatiin natin. Yung first part, from verses 1 to 9, we could say that this part is yung bilin, Paul's admonition and practical advice to the believers in Philippians. At yung second part, we could say that yung part na ito yung kanyang relationship with the Philippians. His thankfulness sa kanilang pagbibigay sa kanya, assistance na ipinagkaloob. So, there are two parts. From verses 1 to 9, the first part, kung ano yung binilin sa atin ni Paul, at ganoon din yung second part, kung ano yung ganyang pasasalamat na ginawa sa pagtulong ng mga taga-Philippians sa kanya. So, yung first part, in verse 1, sinabi doon, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon. Mahal na mahal ko kayo at nasasabi akong makita kayo. Kayo ang kagalakan at gantimpala ko sa paglilingkod. Dito sinabi sa atin na we should stand firm. At yung salitang therefore, alam natin bakit therefore, meron siyang sinabi nung mga previous verses. Ito ay sinare sa atin ni Doc no last week at ito ay tungkol sa verses 18 to 21. Banggitin lang natin at kung ano yung sinasabi para lalo nating maintindihan. Bakit ba sinabi niyang stand firm? Kumbaga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. So in verse 18 ng chapter 3, sinabi po doon na it grieved the heart of Paul that many individuals live as enemies of the cross. And in verse 19, sinabi din doon, Paul described these individuals as enemies of Christ who were on the path that lead to final destruction, and a judgment is coming and they were heading straight to that judgment. They boast about their accomplishments, their wealth, their wild parties and sinful desires. They boast of things that will ultimately bring them to shame. But in verses 20 to 21, dito yung pinakamagandang sinabi ni Paul, those who truly belong to Christ were very different. These individuals followed the example of Paul in pressing on to know Christ. Their citizenship is in heaven. They long for the return of the Lord Jesus, who would transform their bodies so that they would be like Him. Nakita nila at sinabi na sa pagbabalik ng ating Panginoon, ito ang kanilang blessed hope na pagbalik niya, ang ating mga katawang lupa ay magiging maiiba, magiging glorified body katulad ng ating sa Panginoong Jesus. They would be free from lust, from passions in this earthly body. In these new bodies, yung glorified bodies, they will enter into the physical presence of Christ to live forever. This was the greatest delight that they have. That's why sinabi ni Paul, stand firm. Kasi ito ang ating blessed hope. Ito ang ating tinitingnan na ating mararating pag dumating na ang Panginoon. So kahit anong sinasabi ng mga false teachers, yung lalo-lalo na yung mga teaching like confidence in the flesh, or kung ano man ang mga sigalot o problema na ating dinaranas, dapat maging matatag tayo sa Panginoon. Kasi ano yung ating ultimate goal? Ay para tayo sa kanyang pagbabalik, marat na niya tayo na may malinis na puso at isipan upang maging katanggap-tanggap tayo sa kanyang pagbabalik. Kaya maging matatag tayo, paglaban natin ang ating natutunan, ang ating pagkilala sa Panginoon na siya lamang at walang iba ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa ating buhay. We are citizens of heaven. Tayo ay dalawa yung ating citizenship. Citizenship dito at citizenship in heaven. Lahat ng mananampalataya, we are citizens of heaven.
And we look forward to our glorified body when Jesus returns. So, in in verse 1, sinabi rin po ni Paul doon, he reaffirmed his relationship with them. Sinabi niya ron na mahal ko kayo at nasasabik ako na muli kayong makita. Kayo ang aking kagalakan, joy, and crown, gantimpala. Yung crown po, di ba pagka doon sa ancient Rome, yung crown, yung binibigay doon sa mga nanalo, nagkaroon ng victory sa isang event o kung ano man ang kanilang sinalihan. So yung crown na yun, na sinasabi ni Paul, yung mga Philippians, yung mga kanyang mga na-convert brothers and sisters, yun ang kanyang joy at kagalakan at gantimpala, crown. Kaya pinagmamalaki niya yung mga taga-Pilipos. The believers in Philippi were special blessing to Paul. He considered them to be his great joy and crown. Paul valued the Philippians as his own crown and symbol of success. He took great joy in them and their relationship with the Lord. And second, in verses 2 and 3, ito po yung pinakamaganda. Verses 2 and 3. Sinabi po doon na nakikiusap ako kina Euodia and Syntyche na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa inyo, tapat kong kasama sa pangangaral na tulungan mo ang mga babaeng ito sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama sina Clement at ang iba pa kung mga kamanggagawa na may mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nakakatuwa. Namanggit yung pangalan ng dalawang babae. Pero on the negative side, nag-aaway sila. Ano ba yung kanilang pinag-aaway? Sinasabi ni Paul dito na kasama ko yan. Siguro nung unang mapunta siya sa Pilipay, itong mga babaeng ito ang kanyang unang nakasalimuhan, nakilala. Lalo na si Lydia. So, itong dalawa, although nung kanyang inahayag sa chapter 16 o 17, hindi nabanggit yung pangalan nitong dalawa. Si Lydia lang ang nabanggit. And then, siguro, dahil mga pioneer ng simbahan. Kaya sabi niya, kasama ito sa mga kasama ko sa pagpapalaganap ng salita ng panahon na yun. Pero katakataka, bakit sila ngayon nag-aaway? Ano yung bang kaniyang sigalot? Ano ba yung pinag-aawayan nila? Hindi naman po sinabi kung ano yung pinag-aawayan nila. Pero ang pahayag ni Pablo, sinasabi niya doon na learn how to agree with one another at sa Panginoon. Ang sabi niya, kung ano man yung kanilang pinag-aawayan at kung ano man yung kanilang naging sigalot, maliit na bagay ito. Kung ikukumpara, ano ba yung pinakang dapat na pagtuunan ng pansin? Iisa lang, di ba? Kung tayo magkaisa, magkaroon tayo ng isang hangarin. May mga issues tayo, lahat naman tayo. Hindi, iba-iba ang ating isip, iba-iba ang ating ugali. Sabi nga, ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon ay iba-iba. Pero parte tayo ng isang katawan, isang bahagi tayo ng katawan na tulong-tulong na ang lahat ay iisa ang layunin upang kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin, ay tulong tayo na maabot natin ang ating adhikain, ang ating plano, ang ating dapat gawin sa ating simbahan. Kagaya para bang katulad ng isang pamilya, meron diyang, di ba, 2 anak, 3 anak. Pero makikita natin, hindi mawala yung away-away. Yung away nila, alam natin na petty quarrel lang. Kumbaga, kasama sa magkakapatid sa buhay,
na sila nag-aaway, nag-iinggitan, yung isa siguro mas mahusay, yung isa medyo... So may mga pagkakataon na talagang hindi mawala yung awayan, inggitan. So maaaring ganito rin ang naging sitwasyon. Alam natin isang pamilya, pero yung may mga issues na hindi nagkakapareho, ito siguro ang kanilang pinag-aawayan. Sabi niya, Paul is calling us to agree in the Lord. Agreeing on those things that the Lord wants us to agree on, the fundamental truths of the faith. Yung mga fundamental na sa ating pananampalataya, dapat yun hindi natin pag-aawayan. Dapat yun firm tayo sa lahat ng mga katuruan na nagiging haligi ng ating pananampalataya. Pero yung mga minor things, yun, pwede tayong magkaroon ng kaunting talakayan o pag-uusap o pagkaka-disagree. Pero the important thing is that on those minor doctrinal issues, we're still brothers and sisters in the Lord. So, tingnan natin, we should learn how to deal with our differences and learn to work with each other. So, kaya nating ayusin kung ano man ang ating mga issues na tinatalakay. Marami kasi na merong gusto na kailangan solemn yung pagsamba. Meron din man iba na gusto merong mga clapping, merong drums, merong pagsasayaw. So iba-iba. So kung titingnan natin yung mga differences, marami yan. Marami. Pero ang importante, saan ba tayo nakatuon? Saan ba tayo tumitingin? Sinabi nga ni Paul dun sa chapter 2, verse 3, sinabi niya ron, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value each other, value others above yourself. Ibig sabihin, wag tayong gumawa na ang ating sarili lang ang ating iisipin. Kundi isipin natin na mas mahalaga na ang ginagawa natin ay para sa ikabubuti ng lahat. Kumbaga, kung kaya nating magparaya, gawin natin ito. Dahil upang ang pagkakasundo, pagkakaisa ay manatili sa atin. So, sinabi ni Paul, while we may not always see things in the same way, we need to love and respect each other. God calls us to join our hands and unite in those areas where He has called us to be one and work together for His sake. So, kung ano man ang kanilang naging issue, si Euodia at saka si Syntyche, sinabi ni Paul na tulungan natin sila, sabi sa kanya sa mga taga-Pilipos, tulungan niyo sila upang ma-resolve ito ng maayos. Napaka-swerte ng pangalan ng dalawa. Siguro, pag nakarating tayo sa langit at nakita natin sila, kayo yung dalawang nag-aaway. Hindi magandang testimony sa kanila. Pero sabi nga, sila ay nakalista na sa Book of Life. Ibig sabihin, yung mga sinabi dito ni Paul at binanggit, sila ay makikita natin sa langit. They are destined for heaven because their names are written in the Book of Life. Ang pangalawa, yung verses, pangatlo pala, we should develop our Christian mind. Makita natin to sa verses 4 to 9. So in order for us to develop a Christian mind, hubugin ang ating Kristiyanong kaisipan, kailangan nating magkaroon ng kagalakan. Kasi yung by rejoicing, makita natin na itong team ng Philippians ay rejoicing. Laging binabanggit ito ni Paul sa bawat chapter ng Philippians. So, sabi dun sa verse 4, rejoice in the Lord always. I say again, rejoice.
So Paul says to Paul, joy and rejoicing were key ingredients in the church life. Sabi po sa Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Hindi ito kundi tungkol sa mga matuwid na pamamaraan o pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na nagmula sa banal na Espiritu. For Paul, the kingdom of God could be summarized in 3 words: righteousness, peace, and joy. Kung meron tayong ganito, alam natin na tayo ay nasa kingdom ng Panginoon. Notice that Paul also told the Philippians that they were to rejoice in the Lord always. Rejoicing that Paul is speaking about is in rejoicing in the Lord. He's not telling us to rejoice into the evil that are around us. He's telling us, however, to rejoice in the Lord. What is the difference? That when we rejoice, we know that we are in the Lord, and we can be joyful because He is Lord and will work out all things for our good. We can be joyful because God cares for us no matter what we face. While maaring hindi tayo maging masaya kung tayo ay nagdumaranas ng suffering or pain, but we can rejoice in the hands of a powerful God who loves us deeply. So, alam natin na makapangyarihan ng Panginoon. So, maaring tayo, we suffer pain and suffering, kung ano man po ang ating naranasan. Pero ang tingnan natin, ang Diyos natin ay makapangyarihan, powerful, at mahal niya tayo. When we get off our eyes on our pain and suffering and on the Lord, there is much reason to rejoice. Our Savior is bigger than our problems. While my circumstances or yung ating circumstances sa buhay may change, maaaring pabago-bago, pero the Lord Jesus will not change. His purpose and love for all of us will remain always. And this is how we should rejoice. Rejoice in His promises and His provision. A rejoicing Christian has the powerful witness in the world, showing the world that God is real. Pag nakita tayo ng mga tao na lagi tayong masaya, kahit anuman ang ating dinaranas, ito ang nagpapahayag na sinasabi natin sa ating pamumuhay ng makapangyarihan ng Diyos. Dahil kahit anong ating dinaranas, nakangiti tayo at patuloy na masaya kung anuman ang ating naranasan sa buhay. So, hindi lamang that we should be rejoicing. How can we develop a Christian mind? Hindi lamang by rejoicing, but also by gentleness. May kagandahang loob. Sabi po sa verse 5, ipakita ninyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. In verse 5, Paul challenged the believers to let their gentleness be evident to all. This gentleness was not only to be demonstrated to their friends, to their loved ones, but also to their enemies. The word all means everybody. Gentleness is a quality that accepts with grace whatever comes. Kung ano ang dumating sa atin, yung ating kagandahang loob dapat laging nandun. Nang nakita natin kung paano ang Panginoon, paano siya naging gentle, nung siya ay akusahan, nung siya ay parusahan,
Nag-respond ba siya? Wala siyang ginawa kundi nanalangin. Si Stephen, nung siya ay batuhin sa kanyang paniniwala sa Panginoon, ano ang sinabi niya? Ano yung kanyang dasal? Lord, do not uh, let this issue be kumbaga akuin. Kumbaga wag niyang sabihin na ito ay kasalanan nila, kundi wag tingnan ng Panginoon ang kanilang kasalanan dahil hindi nila ito alam ang kanilang ginagawa. Parang pareho ng sitwasyon ng ating Panginoon. Instead of gumanti, hindi. Kumbaga yung kanilang gentleness, yung kanilang kagandaan loob ang nanaig. Instead na i-cursed, pero wala kang narinig. Instead, they prayed for those who are their enemies. Gentleness does not seek revenge. Hindi ito gustong gumanti yung ating kagandaan loob. Hindi niya naisip na gumanti. Gentleness responds with blessing to all who would seek them. Gentleness means gentleness means forgiving, caring, and demonstrating great patience with those who offend. Notice that Paul also told the Philippians that they were to be gentle because the Lord is near. Ano ibig sabihin? Malapit na ang Panginoon. O maaari din na malapit ang Panginoon sa atin. Sinasabi na, this means that the Lord was near in them in their suffering when their enemies were insulting and persecuting them. So kasama natin ang Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin? Ano ang sabi niya sa salita niya? I will be with you. I will never leave you or forsake you. So alam natin na ang Panginoon ay nandiyan sa ating tabi. Being near to them or to Him, the Lord saw what is happening in our lives. He will not ignore what our sufferings are, and He would care for us and deal with those who offend us. So kaya, hindi natin kailangan gumanti. Ang Panginoon ang bahala sa mga ginagawa nila sa ating buhay. We did not need to respond in any way because God would judge evil and the world and would care for them. So hindi natin kailangan gumanti. Sabi nga po sa Romans, do not avenge. God will, huwag kang gaganti. Bahayaan mo ang Panginoon. Siya ang gaganti para sa iyo. So, because God would judge evil and would care for them. Sa atin, pananatilihin tayo ng Panginoon at lagi tayo niyang iingatan. So, hindi lamang dapat tayong maging always rejoicing. Hindi lamang tayo dapat maging gentle at may kababaang loob. But number 3, we are to resist anxiety. Marami pong nangyayari sa atin ganito. Sinasabi po dun sa verses 6 and 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y naki Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Napakagandang salita na sinabi ni Paul. Huwag tayong mag-alala. Ano man ang ating problema, ano man ang ating sitwasyon, ipagkaloob natin ito sa Panginoon by prayer and supplication with thanksgiving. So, napakagandang salita. At pag ito ay ibinigay natin sa Kanya at pinagkatiwala sa Kanya, ano ang Kanyang gagawin? Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang arukin, hindi kayang
i-measure. Kaya nga, it transcends all understanding. Hindi kayang unawain ng tao. Napakaganda po ba? The peace of God which transcends all understanding. So, kung nakikita sa atin, kung ano man ang ating issue sa buhay, huwag tayong mag-alala. Hindi yung tayo laging naglulugbok sa isang lugar at laging iniisip ang ating mga problema. Hindi po. Ang sabi niya, kung ano man ang ating issue, panalangin natin to sa Panginoon. Ipagkat huwag tayong mag-alala. Sinabi niya na bibigyan niya tayo ng kapayapaan kung ano man ang ating dinaranas o issue sa buhay. Napakaganda, hindi po ba? Na lahat ay pagkatiwala natin sa Kanya. Sabi nga po na, as children of God, we are to learn how to present all our requests, burdens, and needs to the Lord in prayer. We are to realize that He is big and a loving God, and we are His children. We are to put all our needs in His hands and trust Him with them. Notice also that Paul says that they were to pray and petition the Lord with thanksgiving. May pasasalamat. We all are to do this because we know that He will care for us. So sa atin, hindi lang sa mga taga-Pilipos, tayo rin. Sa lahat ng ating panalangin, sa lahat ng ating mga suliranin, pagkaloob natin to sa Panginoon, may pasasalamat. At bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Hindi po ba natin naranasan yan? Marami po sa atin na yung mga pag-aalala. Pero pagka ito ay dinulog natin sa Panginoon, ay ito ay nawawala, nagkakaroon tayo ng peace. Marami po sa akin nangyayari sa mga nakaraang araw. Lagi po ako nagigising sa madaling araw. At lagi ko pong nasusubukan kung bakit ako nagigising dahil merong darating na issue sa buhay. So, tuwing nagigising po ako, iniisip ko na lang manalangin. Sinasabi ko na, Lord, kung ano man ang darating bukas, kung ano man ang aming harapin, personally, my health, o sa simbahan, alam ko na kayo ay nandyan at kayo magbibigay ng kaparaanan upang lahat ng ito ay aming malutas. Nagkaroon ng katugunan at kayo ang nakababatid ng lahat. So after the prayer, matutulog na naman ako. Kumaga, makikita mo na sumasagot siya. So, hindi lamang dapat iwasan natin ang pag-aalala, magkaroon tayo ng kagandahang loob, maging masaya tayo, that we always be rejoicing. At pangapat, tinuruan niyo tayo na magkaroon ng magtamang isip, yung ating kaisipan, positibong kaisipan. Sinabi po sa verse 4, bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. In verse 8, Paul challenged the Philippians to banish negative thoughts from their minds. Instead, they are to think on the things that were true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. The unholy thoughts and images that we allow in our minds and hearts will remain there and cause us problems. So, what kind of things are you letting in your mind? What kind of things are you watching or reading? What kind of thoughts and attitudes are you letting in your thoughts?
Paul tells us in verse 8 that instead of allowing evil in our hearts, we are to think of those things that are pure, excellent, and praiseworthy. Instead of being negative and critical towards our brothers and sisters in Christ, we are to seek and find their good qualities. Not only that we are to be rejoicing, not only that we are to have a goodness of heart, and that we should resist anxiety, and that we should have a positive thought. Finally, we should we should follow Paul's example. In verse 9, sinabi po doon, pamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. Paul challenged the Philippians to put into practice those things that they have learned. Kung ano ang natutunan, kung ano ang ipinahayag ni Pablo sa kanila, dapat ito ang kanilang gawin. Sa kanyang pagtuturo sa kanila, hindi lamang doctrines ang kanya itinuro, kundi itinuro din niya kung paano ito dapat ipamuhay. So naniniwala si Paul na he had confidence that he had lived well with the Philippians. His desire was not only to teach but also to live out before them. Kumbaga ipakita sa kanila yung halimbawa ng kanyang sinasabi. He is not only saying but doing what he says. Paul reminded the Philippians in verse 9 that they are to sought to put these things into practice. Yung mga itinuro niya, ito ay ating gawin. And the God of peace would be with them. God will strengthen and equip them so that they could become all that God has called them to be. For Paul, the Christian life is not just the doctrine and truth. It was about living in a very real world. Christian life is about dealing with people who are different from us in many ways. It's about learning to live in joy despite the obstacles that may come our way. It's about learning how to banish anxiety and live in gentleness in spirit, knowing that God will care for us. The biggest challenge in a Christian life is not about getting the right doctrine, but about learning how to put that doctrine into practice in our everyday life. When believing world looks at us, they are not interested in what we say we believe. They are more interested in how we live in light of the doctrine we profess. Nakikita ba sa buhay natin yung ating pananampalataya? Kung hindi nakikita, pareho lang tayo nila. So hindi mahalaga sa kanila yung tinuturo, ang mahalaga sa kanila, yung bang tinuturo ninyo ay inyong ipinamumuhay. So dapat ipamuhay po natin yung mga ating natutunan, yung ating mga nakitang magagandang halimbawa ng isang tunay na Kristiyano. Sino po ang dapat nating maging batayan? Batayan natin si Pablo. Sabi nga, imitate him because he imitated Christ. So eventually, ang ating pinakang saligan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So in part 2, yung bahagi ng verses 10-23, dito po na hayag yung personal reflection niya, yung kagalakan ni Pablo sa pagiging kontento. Sinabi po sa verse 10, lubos, akong nagagalak sa Panginoon dahil muli ninyong ipinakita ang pagmamalasakit ninyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong pagkakataong ipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo
sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, buo man, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Napakaganda pong talata na sinasabi na itinuturo sa atin ni Pablo. Nagpapasalamat siya doon sa mga taga-Pilipos sa kanilang tulong. Pero ang sinasabi niya, hindi dahil hindi niya kailangan yung tulong nila, kundi sinasabi niya na sa aking kalagayan, natutunan ko ng maging kontento. Kung ako ay salat, kontento ako. Kung ako ay sagana, kontento pa rin ako. So kung ano man ang aking kalagayan, kahit ito ay sagana o hindi, siya ay kontento. He has learned the secret of being content. Ito palang pagiging content ay hindi itinuturo. Ito ay pinag-aaralan. We have learned. Kung baga, turo man sa atin, kung hindi natin pinag-aaralan, hindi natin pinapractice, hindi rin natin makukuha yung contentment. Likas sa tao na walang contentment, di ba? Lahat tayo, kung meron tayong, kumbaga, ating ambition, sana magkaroon ako ng magandang bahay. Nung magkakaroon ng bahay, sana magkaroon ako ng kotse. Pagkatapos ng kotse, sana magkaroon ako ng swimming pool. Kumbaga, hindi natatapos ang pangangailangan ng tao. Walang contentment. Pero dito sa atin, tinuturo sa atin kung ano man ang ating kalagayan. Meron man tayong pera o wala, meron man tayong pera at sagana, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ay tayo kontento sa ating buhay. At kaya nating harapin ang anuman ang maging sitwasyon natin sa buhay. Ito ang sinasabi ni Paul. Hindi sabi niya, gusto ko na ako yung lagi niyong tulungan o humihingi ako ng tulong. Hindi. Alam ko kung paano maging kontento. I have learned how to be content. Whether in abase or plenty. Whether kung ano man ang maging sitwasyon niya, alam niya at natutunan niya ang pagiging kontento. Paano niya natutunan ito? Sa ating Panginoon. Sinabi niya na sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nagbibigay ng strength, ng lakas sa Kanya upang siya ay maging kontento kung naman ang Kanyang dinaranas. Paul expressed his gratitude to the Philippians for their support and encouragement in his time of needs. Paul know that it was like what it was like to be in need. Even though he served the Lord, there were many times when he lived in severe physical hardship. He understood need. He gave him a deeper appreciation of the gifts the Philippians gave to him. In verse 10, Paul told the Philippians that he was greatly rejoiced in the fact that they had remained or renewed their involvement in his circumstances. They were always concerned with him, but they had not always had the opportunity to demonstrate it. Paul told the church that he was not looking for the gift from them. He had learned to be content in whatever situation he find himself. He is quite satisfied to continue as he was, but the gift certainly made things much easier for him. And he was very grateful. Sa panahon niya, ni Pablo, marami doon na teachers or workers o missionaries na wala silang inisip kundi pera. Kumbaga, ang paglilingkod nila sa Diyos ay kung may pera. Kagaya din sa panahon natin ngayon, malimit, marami na tinitingnan nila yung mga pastor o yung full-time worker. Meron ba akong mapapala sa pagpunta ko dyan? Kikita ba ako? Magkakaroon ba ako ng tamang pamumuhay? Magiging sapat ba yung ibibigay nila sa akin? Pero kay Paul,
He refused to let money be the factor that determined whether he would live in obedience. He would go wherever God sent him, whether there was money in it or not. That he had learned to be content to live in whatever situation he found himself. So napakagandang halimbawa, yung contentment. Paano ba tayo magkakaroon ng tunay na contentment? True contentment can only come when we surrendered to the will and purpose of God. Kung ibibigay natin sa Kanya ang lahat sa atin. Contentment is the fruit of accepting God's purposes for us in whatever state we find ourselves. It is the result of trusting God and believing that His purposes are for our good and the expansion of His kingdom. For Paul, God controlled not only the good times, but the difficult times as well. Paul knew what it was to be in need. There were times when Paul went hungry. He also knew what it's like to have plenty. He had learned how to be content in both these circumstances. Paul was able to rejoice in every situation because he had the strength that come from Jesus Christ. So paano natin kayang maging kontento? Iisa lang. Kailangan ipagkaloob natin ang ating buhay sa Panginoon at alam niya kung ano ang dapat niyang gawin para sa atin, para tayo ay maging kontento sa buhay. So Paul reminded the Philippians that he did this through Christ who gave him the strength. This contentment was a gift from God. And in verses 14 to 17, dito makita natin kung paano ba tinreat ni Paul ang tulong na ipinagkaloob ng mga taga-Philippians sa kanya. Sinabi po doon, "Ganoon pa man, nagpapasalamat ako dahil tinulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam naman ninyong mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesyang na tumulong sa mga pangailangan ko kundi kayo lamang. Kahit noong nasa Thessalonica, ilang ulit kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi gusto kong makatanggap kayo ng gantimpala dahil sa inyong kagandahang loob." Nakita mo kung paano po tinreat ni Paul yung kanilang pagkakaloob. Inacknowledge niya yung tulong na ginawa ng mga taga-Pilipos sa kanya. Sinabi pa nga niya, i-single out na walang ibang church na tumulong sa kanya kundi yung mga taga-Pilipos. At ito ay kanyang pinahalagahan. At ipinakita niya, hindi yung gift ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay kung paano gagantihan ng Panginoon yung kanilang kagandahang loob. So, sinasabi niya ron na makatanggap kayo ng gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Yun ang kanyang focus at hindi yung gift na ipinagkaloob nila sa kanya. At panghuli, hindi pala. In verses 18 to 20, paano ba ihinambing ni Paul yung kanilang gantimpala o yung kanilang ibinigay sa kanya, yung kanyang gift. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala niyo sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan ang mga pangailangan ko at sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog ng Diyos na tinggap niya ng may kasiyahan. Dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibinigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan at kayamanan niya. Purihin natin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. So makita po natin doon na kung paano inihambing ni Paul yung kanilang gift, love gift sa kanila. Ito ay inihambing niya bilang isang handog, sacrificial giving, a sweet aroma
a smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Kung makikita po natin sa Old Testament, this is how the Israelites give their gifts to God. Yung kanilang burnt offering, sacrifice, kung ano-ano pang mga offering. At dahil ito ay naging katanggap-tanggap sa kanila, sa Panginoon, ang kanilang mga kasalanan ay napatawad ng Panginoon. So dito makita natin kung paano inihambing ni Paul yung kanilang gift. It is a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Paul knew that while these believers had to sacrifice to give this gift, God will meet their needs. So, alam niya na yung pagbibigay ng mga taga-Pilipos ay isa-sacrifice. At alam din niya na may pangangailangan ng mga taong ito. Pero sinabi ni Paul na ang kanyang Diyos ang siyang magbibigay sa kanila upang matugunan din ang kanilang mga pangailangan. God gives to us so we can give to those who need it. It is true that we have also needs, but God will provide also those needs. Our resources are not ours to store or use as we please. We must commit all we have to the Lord and be open to His leading regarding how He would have us use those resources. The promise of God is that if we use our resources as He directs, He will take care of us in our hour of need. So, kung ano ang ipinagkaloob natin, alam din ng Panginoon na ito ay sacrificial para sa atin, pero ganun pa man, ito ay kanyang tutugunan ng kung ano ang ating pangailangan. Hindi tayo kailangang mag-alala, kundi ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ang ating mga pangailangan. In verses 21 to 23, ito yung kanyang huling pagbati. Sinabi doon, kumusta ninyo ako sa lahat ng mga pinabanal dyan ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kinukumusta kayo ng mga kapatid kay Kristo na kasama ko rito. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos dito, lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa palasyo ng emperador. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, ng Panginoong Heso Kristo. Paul concluded this letter with some personal greetings for the brothers who were with him. Special greetings came from the servants of Caesar's household, those who were converted during his prison stay. So God's purpose for Paul, even in his imprisonment, Paul was being used by God to reach souls for His kingdom. So kahit na siya ay nandun sa kulungan, nakita natin ang naging resulta. Kumbaga, nung nagsusulat na si Paul nung kanyang huling greetings, sabi nung mga kanyang mga guards, yung nagbabantay sa kanya, isulat mo rin kami, ipagbati mo rin kami. Kumbaga, nakita nila yung kahalagahan kung paano naging anak ng Diyos, kung paano nila nakita ang pagpapahalaga ni Paul sa mga kapatid na taga-Pilipos. At gusto nila na makita nila na sila rin ay bumabati sa kanila. Kaya titingnan natin kung ano man ang ating sitwasyon, kagaya ni Paul, bakit siya magiging masaya even though siya ay nasa prison? Kasi ginagamit pa rin siya ng Diyos. Kahit siya mapunta, yung kanyang iniisip ay may kadahilanan kung bakit nandun siya sa ganong sitwasyon. Ginamit siya ng Panginoon para iparating ang salita, ipahayag ang salita sa Roma, hindi sa emperador, kundi sa mga kasamahan ng emperador sa kanyang palasyo, in his household. So sa pamamagitan nito, pag na-convert yon, lalong lalaganap ang salita ng Diyos. Kaya nga siguro, dumating yung huling araw ni Pablo, siya ay pinugutan ni Nero. Siguro hindi matanggap ni Nero na ma-convert niyang lahat yung kanyang mga alagad o household.
Pagkatapos siya, hindi siya makapaniwala. Siguro para makita na dapat hindi nyo paniwalaan ito, pupugutan ka ng ulo. Pero instead, anong nangyari? We know that the word of the Lord still spread without Paul in their midst. So ano yung ating makikita, natutunan natin sa ating binasa? That maturity leads to contentment and peace. Napakagandang issue na nalaman natin ngayong araw na ito. Una, huwag tayong mag-alala. Bibigay ng Diyos sa atin ang katugunan sa ating problema kung ito ay ating ipapanalangin sa Kanya. Papanalangin, at bibigyan na tayo sa panalangin merong pasasalamat, ay bibigyan na tayo ng kapayapaan sa ating buhay, sa ating puso. Ang pangalawa, tinuruan niya tayong maging kontento saan man ang ating kalagayan, whether we're rich or poor, whether we're hungry or busog. God will always be there to support us, give us the strength in order to overcome whatever situation we have. Sabi ni Paul, ang kanyang kalakasan ay nanggaling sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. So sa ating pong pangbukas, pasalamahan natin ang Panginoon, pinaalala sa atin, huwag tayong mag-alala. Maging kontento tayo sa ating sitwasyon. At ang lahat ng ating pangailangan, tutugunin niya. At ang ating contentment, kahit anong ating kalagayan, siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang ito ay ating makayanan. Let us pray. Lord, thank you for your message for us today, reminding us to rejoice always, to live in harmony with one another, to learn how to be content in every situation we face, and strive to be like our Lord Jesus Christ. Also, not to be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, to present our request to you, and your peace will be upon us, a peace that will transcend all understanding. Thank you, Lord, for your love, mercy, and grace. In Jesus' name. Let us all stand. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody will say, Amen. Amen. Praise God sa ating natutunan sa umagang ito ayon sa salita ng Diyos. At sa ating pagtatapos, let us again worship our one true God. The praise is yours. Infinite, self-existent, and the end before beginning, eternal one, creator God, you made a world and it was good. All in all, self-sufficient, so high above, but never distant, made for your love, fashioned from dust. You gave us breath, and it was good. And all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy,
Glory forever, the praise is yours. We hid our face, separated, betrayed your heart, our glory faded. Went on our way, gave up on love, but you would not, for you are good. You sent your Son for our forgiveness. You run to us, you kept your promise. Light of the world, there on the cross, you drank the cup, for you are good. And all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. And all the glory, and all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours. For the last time, and all the glory, and all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever, the praise is yours, the praise is yours, the praise is yours, the praise is yours, the praise is yours. Ang malakas pong palakpak sa ating Panginoon. At tayo po ay makakaupo muna sa ating para sa ating mga announcement. So, let us again be reminded of the schedule of the activities ng ating church. Ang ating Sunday worship ay nagsisimula ng 9 a.m. at hanggang 11. At meron tayong growth groups every 11 a.m. hanggang 12 after worship service yan. At ang youth fellowship ay nagkakaroon ang youth ministry ay nagkakaroon ng youth fellowship every Sunday, last Sunday 11:30 to 1:30. At ayan po, ito yung ating mga topic for each month. Last February, ito yung self-control. At sa March 31, ang topic natin ay patience by Kuya Chris Inocencio. So we invite every young people natin na umattend sa ating youth fellowship every last Sunday of the month. At ang April 28 natin, gentleness. At nagkaroon tayo ng introduction ng gentleness kay Kuya Cesar. So specific yan ni Kuya Nelson sa April 28. Next, at ating prayer meeting ay tuloy-tuloy po every Wednesday, 5 to 7. We invite everybody na umattend. Kung wala po kayong mga ginagawa at tapos ng trabaho, let us proceed here sa church, sa baba, every Wednesday, 5 to 7 p.m. At kung meron po tayong mga prayer requests, pwede po nating i-chat doon sa group chat natin or i-take note. Meron po tayong Dropbox dyan para kahit anonymous, huwag niyong lagay yung pangalan nyo, pwede nating ipag-pray. Okay? So, basketball fellowship natin every first Sunday of the month, 5 o'clock hanggang 7 p.m. At natutuwa tayo, nagkakaroon ng talagang pagkilos ang Panginoon sa mga kabataan at nagiging receptive na sila sa mga tinuturo natin. At last Sunday, nagkaroon tayo ng friendly game with the other church at maganda yung ating paglalaro. Nag-enjoy sila at nakapag-fellowship sila sa ibang mga kabataan.
sa, I think sa Antipolo yun, sa Antipolo Baptist Church. Women's Fellowship, meron tayo ngayon, mamaya, after nito. So, we encourage every ladies na umattend mamaya sa kanilang Women's Fellowship. Ito ay ginaganap every second Sunday. Pero third Sunday na ba ngayon? Second Sunday? Second Sunday, okay. So, mamaya po yan. And yung Children's Sunday School natin, 10 a.m. to 11:30 a.m. So, ginaganap yan. At ang ating Leaders Training, every Saturday 2 to 4 p.m. Ang aming pinag-aaralan ngayon ay ang Systematic Theology, Introduction to Biblical Doctrine. So, let us continue to support this. At kung may mga gusto nyong sumama sa ating pag-aaral, you are welcome to attend every Saturday 2 to 4 p.m. Next. Ating Lord's Supper every last Sunday at ang birthday and anniversary celebration every last Sunday. So let us continue to pray for our ministry, yung direction nating mga ministry, lalong-lalo na yung ginaganap nating outreach dito at nagkaroon ng pagbabago. So let us pray for the direction of God sa atin at kasi yung mga kabataan ay hindi natin mai-focus yung outreach doon dahil ang mga umaattend, mga maliliit na bata, so mga children. So ang mag-handle ngayon ay ang children's ministry with the collaboration partnership ng mga youth. So we encourage you to pray for our ministry and kung gusto niyo mag-join sa atin, magsabi lang kayo, you are welcome na gawin ang ating mga gawain sa Panginoon. At itong ating daily devotion sa ating yung family devotion, ang ating material ay BSA. Nawa ay tapusin natin ito at ibigay natin sa mga leaders natin para patuloy tayong matuto sa mga salita ng Diyos. Next Sunday na to, ano? Si Kuya rin na mag-a-announce. So, ito po, dapat sa Sunday na. Pero, imumove po natin sa April na lang, third Sunday. That is April 21 to give way para sa preparation natin sa anniversary. So, April 21 na instead of Sunday ang natin, music, worship, fellowship. So, April 21. So, idugtong ko na rin yung practice natin mamaya, ladies, saka men's, after nung women's fellowship. Tapos Sunday din, after ng service, practice tayo. So siguro before tayo mag-growth group. Okay, so March 21 na, Kuya Rene? April 21. So pabago na lang sa ating announcement. So ayan, ating pinakahihintay ang ating celebration ng anniversary. Ikailan na po tayo? Sabay-sabay po tayo. 38. At yan po ang celebration natin, Marikina Brethren Christian Church 38th anniversary. At patuloy natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon sa ating gawain at ating iglesia mula sa simula hanggang sa present. Kaya dapat tayong magpasalamat sa kanyang faithfulness sa ating mga buhay at sa ating gawain at ang iglesia. So, yan ay sa March 24, Sunday. So, we encourage everybody na mag-invite kayo na mga friends nyo at mga relatives at sama-sama tayo mag-celebrate ng ating anniversary. At mag-start yan sa 9 a.m. onwards. So, may mga presentation tayo. Kaya yung mga growth groups, mga men's at youth, pwede tayo mag-practice para sa presentation sa ating anniversary. Especially yung children. May presentation yung children, ano? Okay. So, may kainan din yan. So, let us come together and celebrate our 38th year anniversary of God's faithfulness. At sa March 31 ay ating sunrise service.
So, March 31 ano po yan? Sunday, ano? So, wag po kayong pupunta ng 9 o'clock dito. Wala na. Ang start ng sunrise service natin ay 6 a.m. So, afterwards, meron tayong breakfast niyan. So, wag nating kalilimutan, 6 a.m. tayo rito sa church sa March 31. Okay? At nag-decide po ang ating youth ministry na magkaroon ng youth center. Ang goal natin is to encourage yung youth ng community natin, yung mga students na pumunta rito, mag-gather natin sila rito by means of yung mga games natin, yung facilities natin dyan sa baba ay pupunta sila rito at maglalaro and tuturuan natin sila along the way. Magkakaroon tayo ng Bible study. So, it's a one way para ma-attract natin yung mga kabataan natin na pumunta rito and at the same time, magkaroon tayo ng Bible study. Kailan yan? Opens on March 16. So, ang mga kabataan ay magse-set up dito ng every Saturday, 9 to 12 noon para sa youth center. May mga games dyan, may mga board games. So, ang pwede yan sa open yan sa free wifi, board games, at snacks, and free counseling. At mag-offer rin tayo ng yung printing sa mga students yan na walang kakayanan na magbayad ng printing pero sa mababang cost lang. So let us invite everybody, yung mga mga anak natin na pumunta dito every Saturday 9 to 12 noon. Okay? Yun, ginigreet natin ang mga may birthday ngayon, si Esther Balaguer at si Kent Balaguer. Nandito po ba? Ayan, nandun sila. Okay. So, happy birthday sa inyo. At meron pa? Anniversary, wala, no? Okay. So, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Tutungo tayo sa ating growth group. Okay. God bless sa inyong lahat.